Ayan po, may slight problem tong uh, BIOS na to. So ito ay BIOS na Gen 1, so 2004 model. So ang issue niya, banto ni-trace ko kanina. So ang issue kasi nito, nakarekta ang fan. So meron silang ginamit na jumper dito na nakakonect sa ground. Tapos dito sa may cooling fan, ito yung cooling fan relay 1. Tapos naka-jumper dito sa ground. So ibig sabihin pag nakakabit, pag sinaksak mo tong relay, once na naka-on na yung susi, ay maandar ka agad yung fan kahit hindi pa maandar yung makina. Problema, yung engine temperature is nasa 57 lang kahit anong haba ng biyahe mo. So kasi naka-andar lagi ang fan. So plano ko siyang ibalik sa dati kasi mataas nga rin ang idle gawa na mababa ang temperature ng engine. So ang gagawin natin, ibabalik ko siya sa dati. Nung tinanggal ko yung jumper, tapos pinandar ko, so hindi na maandar yung fan kasi hindi ko automatic na siya. Kahit buksan mo yung aircon, hindi pa rin umaandar yung fan. So tinrace ko, tinester ko to. Ito yung 12 volts yung isa. Tapos itong isa, ito yung command ng ECU galing sa ECU. So chinek ko to, walang continuity. So, iniisip ko na lang baka pinutol nila dito somewhere yung wire, pero nung chinek ko buo naman yung wiring. So, kaya ang suspect ko rito is baka nadali ang ECU. Tinamaan ang ECU. Although umaandar, pero hindi nga maandar yung fan. Okay? Kahit na nakabukas ng aircon, hindi pa rin umaandar yung fan. Pero pag jinamperan mo yan, umaandar yung fan. So, yan. I-check natin yung contact bago natin ma-prove na ECU talaga yung problema, no? So ayan, lagay ako sa ohmmeter. Usually mga digital, lagay nyo lang sa ohms. So may nasukat kayo dyan na dito sa may command ng ECU sa relay. Pag may nasukat kayo dyan at around kilo ohms or 10 or 1000 ohms, mga ganon, at least meron, hindi siya open, probably good ang ECU. So ito, mapapansin nyo, open siya. Okay, wala tayo nasusukat na kahit ano. So possible nga ECU ang problema nito. So yun, bubuksan natin yung ECU para malaman natin. Okay, so chinek ko na rin yung wiring sa ilalim nito. Good naman, wala namang putol. Pwedeng ECU, pwedeng wiring. Okay, so ayan na nga, binuksan ko yung ECU. Dito lang naman nakalagay yung ECU. Hindi ko na nabidyohan kung paano ko binaklas, pero napakadali lang. May dalawa lang siyang tornilyo dito sa ilalim ng glove box. Yan, may dalawang screw dyan. Okay, so ito na, nung binuksan ko yung ECU, ito na yung tumambad sa akin. Okay. Ayan, may sunog. Ayan, itinrace ko yung sunog na yan, itong linya na to, kasi putol siya dito. Chinek ko tong linya na to kung saan papunta. Papunta to dun sa relay, yung tinuro ko kanina, yung isang pin ng relay. Tapos ito yung papunta sa driver ng relay. Possible MOSFET, di ko pa na-check ang datasheet niyan, pero ayan yung chip. So possible na sira din to. Check natin muna kung sira. So kailangan muna to, jumperan ko muna. Ayan, connected yan dito papunta sa tatlong pin niya. Okay, lilinisan ko yan at try nating i-reconnect yan kung gagana na yung automatic. Pag hindi gumana yung automatic, meaning sira tong MOSFET na to. Or else, pag rumekta ulit yung fan, I mean, pag laging naka-andar yung fan, kahit na hindi pa nami-meet yung temperature at hindi nakabukas ang aircon, possible short to ground naman to. Okay? Either open or short, or else good siya. Okay? So ayan, ang model ng ECU ay ayan, 2NZFE na manual. So ayan. So ayan, tatry muna natin repairin yung ECU. Okay? So ang gagawin natin, iti-trace natin yung continuity. Tinanggal ko na yung naputol dito. So ito, hanapin natin kung saan siya pupunta at doon natin jumperan. So pwedeng ito,
Yun. Ito siya. Yung pangatlo dito. So, check natin doon sa kabilang side. Saan ba siya yan? So, ito siya. Saan ba siya pumunta? Ito rin. Tapos, saan siya pumunta ulit? Itong pangatlo. Ayun. So, dito siya ulit pumunta. So, check natin. Ito siya. Yun. Ayan ang sunog. Nakikita ba sa video? So, tapos, pin siya pupunta. Sunog na sunog. Yan. Sunog na sunog. Para hindi na tayo kukuha dyan. So, diretso na tayo. Yung galing dito na, yung pinuntahan niya dito, i-jumper ko na ako diretso doon sa pin kung saan man siya pumunta. Ito siya. Dito siya pumunta. So, ito, maglalagay na ako ng jumper mula dito papunta doon sa kabilang side. Ayan, kakasya naman. Lagyan tayo ng jumper. Dito siya pumunta sa may dalawang magkatabi. Mas safe ito kumpara dun sa dati niyang wiring. Ito sa dati natin i-jumper. Tapos, itatagos natin. Ulitin lang, double check. Ayan siya. Ito siya pumunta. Mas safe compare dun sa dati kasi lutong-luto na yung linya. Hindi na tayo nagre-rely dun sa may trace niya na sunog na. So bypass na yun. So dumiretso na tayo dun sa may connector. Okay? So tatestingin natin to kung umandar yung fan nang hindi pa namin meet yung temperature, ibig sabihin shorted to. Hindi ko naman ang pinull out. Pero yun nga, pwedeng open din siya. So check natin doon. Google ko na lang. So yun na siya. Okay, so naisalpak ko na yung ECU. Check natin kung may mababasa na tayo dun sa may linya. So ayan, kanina hindi pa natin nagagawa yung putol dun sa ECU. Infinite, so open line siya. Okay? So try natin kung may mariread na tayo. Yun. Yun. So may nare-read na tayo about 10 kilo ohms. So ayan, so meaning hindi na putol yung linya. Diretso na to sa MOSFET. So try natin ngayon paandarin kung gagana na yung aircon. Kasi kahit naman na hindi pa na-meet yung temperature niya, pag binuksan mong aircon, dapat gagana na yung fan. Okay? So try natin. So ayan, dito na tayo sa loob. Try natin i-start. Ayan. Mataas ang idle. Check natin kung maandar yung fan. Maandar yung fan. Sira na yung box. So, check natin kung dapat ito 12 volts ang masusukat natin kasi ka-open pa dapat. So ayan, sinort niya na sa ground. Sinort niya na sa ground. Ibig sabihin,
possible na sira to. Search muna natin yung datasheet nito kung paano to gumagana. Alright, ito yung ginawa natin. So, sira nga itong MOSFET na to. So, shorted siya. So, bali itong MOSFET na to is dual MOSFET siya, no? Dual N-type na MOSFET. So, ang ginawa na lang natin, ayan. Essential yun yung soldering skills ko. No? So, hindi tayo gaano, ano dyan. So, yung kaninang original na trouble natin na sunog, papunta ng drain, ano yun, drain 2. Tapos yung source 1, papunta sa ground. Ito yung gate, papunta sa gate 2. Okay? Gate 2, source 2, tsaka drain 2. So, ayan, susubukan natin kung gagana. So, hopefully, gumana na siya. No? So, pag gumana yan, ipa-finalize ko yan, ayusin natin. Testing muna. So, ayan. Yung update sa ating BIOS na computer box. So, and by the way pala, so yung ano natin, MOSFET, kinuha ko na lang sa mga board ng laptop. So, same lang naman, tingnan ko, mas mataas pang ang wattage nito. So, yung nasira kasi parang 0.66 watts lang siya, 1 ampere. So, masyadong maliit lang to. Wala kasi akong pamalit na yung maliit na lang na MOSFET sana. So, ayan. Subukan natin kung gagana. Okay, balik tayo. So, sinalpak ko na. Tapos, ayun na yung MOSFET natin. Susubukan natin siya ngayon. So, kagaya kanina, pag switch on pa lang, pag ignition on pa lang, umaandar na yung fan. So, para pa rin siyang rekta. Parang ganun pa rin sa dati. Although, naitama na natin, na-jump na natin yung connection. So, ibig sabihin yung pinata nating MOSFET ang pinakasira niya. So, gagawin natin ngayon, try natin i-switch on. Ignition on lang muna tayo. Ay, napindot. Wait lang. Yan. So, ignition on. Yun. Ignition on. Yan. Naka-on na siya. So, tignan natin kung may mga umiinit. So, wala. So, check natin yung fan kung umaandar. So, yan. Hindi na siya umaandar. So, good sign. So, parang na siyang working. So, try natin i-start kung mag-start siya. Yan. Start na siya. Okay. So, yan. Maandar na siya. Ano yung ating ECU? Yan siya. Okay. So, try natin i-on yung aircon. So far, hindi naman umaandar yung fan. Double check muna natin. Try natin siyang buksan ng aircon. Tingnan natin kung maandar. Ayun, umandar. Narinig ko yung fan. Isa. So, ibig sabihin, napagana na natin. Based dun sa ginawa lang natin ng MOSFET. Ngayon, observe natin kung hindi siya umiinit. Palagay ko hindi. Kasi, ang dinadrive lang nito is relay lang. So, napakaliit na load lang ang dinadrive nito. Then, relay ang nag-o-on ng fan. So, yan, nag-automatic na yung aircon. Then, tingnan natin kung namatay din yung fan. Yan, tumigil din siya. Tumigil din siya. So, parang ganun na siya sa dati. Parang ganun na siya sa kung ano yung original. Okay? So, hindi na siya rekta. Okay, yan yung ating update sa ating BIOS. So, I think successful tayo nito. So, observe na lang natin. Sukatan natin. Pag nakaupang pan, nasa 15 volts siya. Taas naman ng alternator nito. Yan. Tapos bumabagsak siya ng 0, ibig sabihin nag-on na yung relay. Mandar na yung aircon. Pag namatay ang aircon, ayun. Nagmamatic siya ulit. So, ang subject nito, so ang dami nang tumingin nito, hindi nila matrace kung bakit nakarekta. So, yung iba sabi nila, ECU. Tama nga, ECU nga ang problema. So, pinapapalitan ng ECU. So,
So para maibalik sa dati, which is sayang naman. Fully working naman yung makina. Maganda naman yung andar. Yung alam mataas ang idle kasi nga nakarekta yung fan. Tapos I think parang wala siyang thermostat. Naka-delete ang thermostat. Bibilhan din natin to ng thermostat para ibalik natin sa dati yung kanyang andar, yung agad-agad o mamit yung temperature. Kasi ang tagal nitong mawala yung blue. Yan yung blue light niya. Matagal mawala po yan. At ang haba-haba na ng biyahe mo, nakailaw pa rin. So, ibig sabihin, possible na walang thermostat. Continuous yung flow ng tubig. Tapos nakatubig pa, isa pa yan. Gagawin din natin coolant para mas better yung cooling system. Okay? Babalik natin sa coolant. So yun yung update natin sa Vios. Okay na siya. So far. Ipa-finalize na lang natin to. Lalagyan natin ng magandang adhesive para hindi siya. So far wala namang umiinit. Okay, mayroon naman na tayong heat resistance to na tape. So okay naman yan. So yan ano. Okay na, natesting na natin kung under ng automatic yung pan. 95 degrees ko siya. Tingnan natin kung under ka agad yung pan. So 96 yata ito umaandar eh. Tingnan natin. Ayan, under na. 96 na. 96. 96 na umandar. Automatic yung pan. Problema. Wala, madumi. Yun. Yun, namatay siya ng 92, 91, 90. So, lumalamig siya sa 89, 88. So, natin na 88. Aakyat siya ulit. Na-reach siya na naman yung 96. Under na naman ang fan. Tapos, baba na naman ang 88. Ganun lang. So, kasi wala itong thermostat eh. May thermostat sa ano to, mas mabilis mag-warm up yung engine. Okay? So yan na. Ayos na yung ating Vios. So hindi na rekta yung fan, wala nang rekta kasi dati 57 degrees Celsius lang ang maximum niya kahit ang layo na ng biyahe. So ngayon nare-reach niya na yung temperature na optimal. At bumaba na rin yung idle. Dati yung taas-taas ng idle nito kahit na mainit. Ay kahit na layo na ng biyahe mo. So 650 RPM is good para sa ganitong engine.